Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ika-15 kabanata. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pasariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya, tulad ng nasusulat, "Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan." Anumang naisulat noon ay sinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa kay Kristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, at upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Tulad ng nasusulat, "Kaya't sa gitna ng mga hintil, ikay aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin." Sinabi rin, "Magalak ka, magalak kayo mga hintil, kasama ng kanyang bayan." At muling sinabi, "Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hentil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya." Idinagdag pa ni Isaias, "May isisilang sa angkan ni Jesse upang ito'y maghari sa mga hentil. Siya ang kanilang magiging pag-asa." Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Pinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking pinagmamalaki ay si Kristo Jesus. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilerico, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Angad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya, makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkikita tayo pagdating ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. At sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap sa kapatid sa Jerusalem.
Malugod nila ang ginawa iyon na talaga namang dapat nilang gawin dahil ang mga hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga pagpapalang material. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, darana ko riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Hudeya na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Sumayanawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Puri ng Diyos.